me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you, love one another. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. Ang 12 pinakamalapit pa sa Panginoon ng siya'y buhay, the 12 apostles, they will all die a violent death. Including si Judas, including yung nagpalit kay Judas. All of them will die the death of a martyr for the God, for the Jesus they believed in, except for one. Sino? Katoliko ho ba itong kausap ko? Si Saint John. Saint John would die of old age. Lalampas siya ng 100. At sapagkat siya na lamang natirang buhay sa mga apostol ni Kristong nakita si Jesus, napakinggan siyang diretsahan, tinuruan ng personal ng kanilang Panginoon. He became a very famous person. And every time the Christians of the early times would gather together, syempre, last speaker siya. Eka nga, parang commencement speaker siya. And every time, they would go to him and say, tell us, teach us, ano yung pinakamalaga na itinuro ng Panginoon? And every time they would ask St. John, this old man would stand before the whole congregation of the early Christians and declare, remember this, love one another. O the next year uli, anniversary na naman, malaking fiesta na naman, and they would ask him again, tell us what Jesus said. And he would stand up and repeat, Jesus tells us, love one another. Next year uli, mayroon na namang fiesta, they will be asked to stand up, at yun pa rin ang sasabihin, love one another. Hanggang napagod na sila. Wala na bang iba? Sa dami naman ng itinuro ni Kristo, sa dami mo narinig, 3 years mo siyang kasama. Wala na bang iba except love one another. Saint John would say this, love one another. The rest is fulfilled by this. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng inutos ni Kristo, pag kayo tunay na nagmamahalan, lahat ng inutos niya, nagawa niyo na. My dear friends, for St. John, the commandment, love one another, is not just one among many commandments. It is the summary of all the commandments. In fact, para sa kanya, it is the only real commandment. Yung iba, yun ay para lamang pang suporta dito sa nag-iisang pinakamalagang inutos ni Kristo na tayo'y tunay na magmahalan sa isa't isa. And the second reading of today, he explains to us why. Bakit kailangan tayong magmahalan? Sapagkat ang Diyos na unang nagmahal sa inyo ay Diyos ng pag-ibig. Dugtong pa niya, at kung siya'y talagang tunay nyo nang nakilala at inangkin bilang inyong Diyos, natural na kayo'y magmamahalan sa isa't isa. My dear friends, for St. John, the words God and love are not two separate words. They mean the same thing. Pag tunay na sa puso mo'y may pagmamahal, ang Diyos ay nasa iyo. Ang sabi ni St. John sa atin sa araw na ito, which Jesus himself would repeat, remain in me, and I will remain in you. At kung tunay niyo akong sinusunod, matututo kayong magmamahalan sa isa't isa. The reason John tells us why we love is because God has loved us first. At ipinamana sa atin kung ano yung tunay na pag-ibig. Paano bang magmahal ang Diyos? Ito yon. Ang tunay palang pag-ibig ayon sa pagmamahal ng Diyos ay ito. Na pag ikaw'y sinasabi mo nagmamahal ka sa tao, hindi mo iniisip kung ano yung makukuha mo. God did not love us because He needed us. God loved us because we needed Him.
Ang tunay na nagmamahal, alalahanin niyo mga kapatid, hindi nag-iisip ng kita, kuha, kabig. Ang tunay na nagmamahal, nag-iisip, ano ba ang pwede kong maibigay sa aking tunay na minamahal? Many times, sinabi ko na sa inyo, may kaibahan pala ang katagang gusto at mahal. Pag sinabi mo, ay gusto ko siya, sapagkat may nakikita ka, may makukuha ka, may ikinatutuwa ka sa taong yan. What if lahat ng ikinatutuwa mo'y wala na? What if yung lahat ng nagugustuhan mo'y wala na? What if kalaban mo na siya? Ang tunay na napagmamahal, hindi tinitignan kung ang tao nga ba'y karapat-dapat o hindi. Sapagkat ang Diyos tayo minahal sa kabila ng tayo'y mga makasalanang tunay. Paano nagmahal si Kristo? Kasi ang hirap ay ganito. Nang sinabi ni Kristo, magmahalan kayo, pwede pa. Pero yung dugtong niya, katulad ng pagmamahal ko sa inyo, abay sandali, pahirapan yan. Sapagkat ang Diyos pag nagmamahal kahit na sa isang hindi karapat-dapat mahalin. Alam mo, kanina binabasa ko yung reflection ng isang pari namin. Tuwang-tuwa ako sa sinabi niya. Ang sabi niya, madali ang magmahal pag feel mo. Madali ang magmahal pag type mo. Madali ang magmahal pag ikinatutuwa mo yung tao. Many times, mga kapatid, unfortunately, ang tunay na pag-ibig na sinasabi ni Kristo ay taliwas sa feeling, taliwas sa ikinatutuwa. Kung hindi mo ramdam, kung hindi mo nagugustuhan, madaling magmahal sa isang taong sumusunod sa iyo, sa isang taong humahanga sa iyo, sa isang taong pumupuri sa iyo, sa isang taong lahat ng gusto mo'y sinusunod. Ito ang problema. Madaling magpatawad nga rin sa taong nagkasala sa iyo ngunit nagsisisi. Di po ba? Madaling magpatawad ng isang taong nagmamakaawa na siya'y muling pagbigyan ng another chance. Madaling magpatawad. Ito ang tanong. Kung yung taong yun ay galit sa iyo at galit ka rin sa kanya, kung ang lahat ng bagay na ayaw mo ay naandun sa kanya, yung konsepto mo ng bruhilda, traidora, kontrabida, lahat ng sinasabi mo masamang tao ay nasa kanya, kaya mo pa bang mahalin? Paano kung nasa kanya ang lahat na para sa iyo ay hindi maganda? Ito pa nga, grabe. Kung para sa kanya ay wala ka nang ginagawang tama, mamahalin mo pa ba? Paano kung sinisiraan ka na, dinadaya ka, niloloko ka, pinagsasamantalahan ang kabutihan mo? Paano kung in-FB ka pa? Paano kung minidya ka pa? Kaya mo pa ba ring mahalin? My dear friends, totoo, ang pag-ibig ni Kristo hindi pag-ibig ng isang natural na tao. Ngunit yan ang kanyang paanyaya sa sino mang sumusunod sa kanya. Ang tanong, kaya ba? Kapatid, sa isang nasa Diyos, sagot ng Panginoon, kaya. Kaya kung wala ka sa Diyos, mahirap. Sapagkat hindi ka noon magmahal ang tao. Sabi ko nga sa inyo, okay lang sa tao kung ang kausap mo'y mahal ka rin. Pag hindi, nako, ang hirap. That's why Jesus says, remain in me, abide in me, sapagkat sa akin mo matutunan kung paano ang tunay na pagmamahal. Ako'y nag-alay ng buhay para sa mga makasalanan, sa mga walang karapatan. Sa krus, pinatawad ko ang mga pumapatay sa akin at tinugtong ko pa para sa Ama na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Until, mga kapatid, pakinggan nyo, hanggang sa hindi pa tayo nagmamahal katulad niya, hindi pa pala tayo mga tunay na Kristiyano. Parang hindi nyo narinig, uulitin ko. Hanggang sa hindi ka pa nagmamahal ng pagmamahal na nagsasabing sa kabila ng kahit na, sa kabila ng ako'y siniraan, dinaya, niloko, sa kabila ng totoo, sinaktan ako at